Good day, everyone. First, let me introduce myself. I am Midshipman Christian U. Aguilar, first year base MT from the section G2A. And I'm here to discuss all of you about the recommend construction of watertight bulkheads as per SOLAS regulation. Um, so, as we discussed from So as we discussed from our previous video no about watertight bulkhead is mauni siya ang vertical sealed portion walls within a ship's hull that divide the interior to separate watertight compartments. So as we all know nung dako ni siya ang gamit sa ship to prevent spread water if naa magani leak no. But kining watertight bulkheads po di ay naa po hindi ay siya mga recommend construction no. Di kay ibutang na siya daa naa po ni siya needed di ay or dapat nga i-regulate sa SOLAS. So mao ni siya atong i-discuss karon. So first, diritas kay aspect of constructing watertight bulkheads as per SOLAS regulation. And una is ang materials and design. So, first is high quality steel plating with appropriate thickness based on the ship size and anticipated loading conditions. So, dapat di ay high quality no ang bakal nga gamiton or sa ato pa mga kalidad na bakal dapat ang and sakto nga kabag-on depende sa kadakon sa barko ug sa kabug-aton sa gipasan ani no. So dapat di kay magbutang-butang kag mga lokal nga kuanda, dapat imported nga bakal no aron di makuan sa tubig. Vertical stiffeners to enhance structural integrity and resist water pressure. So naapon ni siya murag instructor na pabarog no or what they call vertical stiffener. Mao ni para mapalig-on ang structure and makaya ang pressure sa tubig. So mao ni siya takop man siya tabang sa watertight bulkheads. Considerations of the bulkhead's location and the potential force it may encounter. Like for example, collision bulkhead needs extra reinforcement. So dapat po di ay i-considered ang location sa bulkheads ug asa na diyan nakabutang. So ang mga puwersa na maagian gali ani nga bulkheads, like for example, ang coalition bulkheads nang kini siya nang inahanglan ni siya kargada na pangpabugat or pampalig-on. So mao na siya ang first. So let us go on to the complacement of bulkheads or ang gibutangan sa mga bulkheads no. So dapat need pud ni siya og accurate no or sakto ang pagkabutang sa bulkheads. So let's discuss that also unsa na sila. So first is the coalition bulkheads, located between 5% and 8% of the ship's length aft of the forward perpendicular. So kuning coalition bulkheads di ay makitan ni nato siya sa pagitan or tunga-tunga dapit sa 5% to the 8% na katas-on sa barko sa likod na forward. So na just likod nga forward sa perpendicular. So daha na to na makita ng coalition bulkheads di ay. Second is the machinery space bulkheads, stated at the end of the engine room to contain flooding in case of damage. So kining machinery space bulkhead is naka-standing ni siya sa magkabila nga tumoy sa engine room aron kuno mapugnan ang pag-spread sa tubig no in case na naay baha or buslot.
So gamit niyo dyan sa engine room aron di makuan, di madaot ang mga engine no. Then third is the after peak bulkheads, enclosing the stern tube and rotor trunk in the watertight compartments. So kining after peak bulkhead is mao ni siya ang close no or nagsirado sa stern tube ug rotor trunk sa sulod sa isa sa compartments sa dili masudlan og tubig. So di ni siya masudlaning og tubig didto. So mo nay gamit sa peak bulkheads. So that is for the placement no sa bulkheads. So let's move on to the watertight doors and access. So gamit mo po ning watertight doors. So part niya po just bulkheads. So all openings in the bulkhead must be fitted into watertight doors or hatches with reliable closing mechanisms. So dapat tanan or all openings no sa bulkheads but nga ni siya doors, watertight doors no or hatch na di matablan og tubig na maasahan pod sa mekanismo sa pagsara. So di ba unsay gamit sa imong bulkheads no ug masudlan og tubig, so dapat na pinadjay watertight doors. Doors should be capable of remote operations from the navigation bridge. So dapat po di ay no nga ang doors capable na mga na ma-operate no bisan naa ka sa bridge. So dapat ang watertight doors nimo is the remote yan ang remote ba mapindot-pindot ra ang watertight doors para dali ra sa ma-access bisag naa ka dito sa bridge ug igo ra nimo ikuan nga na or mapindot ra na pinduton dali ra nimo makuan. So next is the visual and audible alarms to indicate doors status or open or closed. So watertight doors need pud ni siya og mga visual or mga audible nga alarms aron maipakita ang status sa doors no, like abre pa ba ni siya or sira pa ba ni, ay di man ta kuano ug mas manindot man or audible man ang doors ug makabaw ka nga kuan siya. So what would all watertight doors and access? So let's go on to the last part of the important consideration. So matutas mga important consideration ng appeal no. So first is the classification society requirements. Beyond SOLAS regulation, specific construction details may be dictated by the relevant classification society, for example, ABS, DNV, and GL. So beyond sa mga regulation sa SOLAS, ang mga particulars nga details sa paghimo ay dapat po daw idikta na mga important nga mga sa paghimo ba by the relevant of classification of society. Like for example, EVS, DVL, o GL. Next is the floodable length calculation. The positioning of the bulkhead should be determined by the considerations the ship's floodable length to optimize stability in case of flooding. So ang pagbutang sa bulkheads ay kini dapat isaalang-alang no based on the floodable length sa usa ka barko para masiguro ang mga kalig-on in case of flooding di ni siya madali-dali ra no. So i-consider gyapon siya. So lastly is the design for damage stability. Bulkhead should be designed to maintain the ship's stability even with one compartment flooded. So ang mga bulkheads kuno dapat po ni siya nga gidesign para mahimong lig-on ang isa ka barko. Di kay laos ko ang isa ka barko gidesign gyud para mahimong lig-on. Bisan na ay isa ka compartments no nga na flood or na full og kuan water, di ga po ni siya mo'y makahimong rason nga nung ma-sink ang barko because of one hole. And that would be all, guys. I hope you learned from our topic. Thank you.